Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa na namang kwento ang ating ibabahagi ngayon. Kwentong kapupulutan ng aral na galing po sa isa sa ating mga follower and supporter at tagapakinig na si Aliza Untong. Aliza Untong, maraming salamat sa pagbahagi ng kwento na ito. Shoutout din pala kay Jennifer Tugunon or Normina Landasan, Biswari Maliga from Makkah, Saudi Arabia, Rebecca Tugan from Saudi Arabia, Ram Karim Abdullah from Aurora, Zamboanga del Sur, Davin Jeric Rafael from Village Hulusulu, and Erid Maing from Pangaturan. Ang kwento natin ngayon ay kwento ng isang magandang dalagang natulog sa isang bahay kasama ng isang binata. Binuksan ng binata ang pinto at sabay-sabing, "Sino po kayo?" At sumagot naman ang magandang dalaga na ako ay isang estudyante na dumating dito sa lugar ninyo kasama ng buong mag-aaral sa aming paaralan. Ngunit ako ay kanilang naiwan at hindi ko alam ang daanan pauwi. Sumagot ang binata na nandito ka sa bandang kanluran at dito ay walang maraming nakatira. At hiningi ng binata sa dalaga na pumasok sa kanyang bahay at magpalipas ng gabi dito upang makapagpahinga. Nang sa ganon ay kinabukasan ay makahanap ng kanyang masasakyan pauwi sa kanilang lugar. Inalok din ng binata sa kanya na siya ay matutulog sa kama ng binata at ang binata naman ay matutulog lang sa sahig sa dulo ng kwarto. Pagkatapos noon ay kinuha ng binata ang isang tela at nilagay sa kanilang pagitan. Humiga ang dalaga at nagkumot. Tinakpan ang kanyang buong katawan maliban sa kanyang mata at habang siya ay puno ng takot ay kanyang pinagmamasdan ang binata sa kanyang mga galaw. Napansin ng dalaga na mayroong hawak na libro ang binata at kanya itong binaba. At kanya namang kinuha ang pansindi o lighter at sinindihan niya ito at dinikit sa kanyang mga daliri sa kamay ang apoy ng mga 3 hanggang 5 minuto. At pagkatapos ay kanya itong papatayin. At makaraan ng ilang minuto ay kanya na naman itong uulitin. At habang pinagmamasdan siya ng dalaga, ay umiiyak ito sa sobrang takot. Sa gabing yaon ay walang nakatulog sa kanilang dalawa. Kinabukasan ay hinatid siya ng binata sa kanilang lugar. At naikwento ng dalaga sa kanyang ama ang nangyari sa kanila ng binata. Ngunit hindi naniniwala ang kanyang ama, lalo pa at ang dalaga ay nagkasakit sa oras na yun dahil sa tindi ng kanyang pagkatakot sa gabing yun. Pumunta ang kanyang ama sa binatang yun at nagpanggap itong naliligaw sa daan at hiningi sa binata na ituro sa kanya ang tamang daan. Napansin ng ama ng dalaga ang kaliwang kamay ng binata ay mayroong sunog at kanyang tinanong kung bakit nasunog ang kanyang kamay. Sumagot naman ang binata, "Kagabi po ay mayroong dumating sa akin na isang magandang babae at natulog sa aking kwarto kasama ko. At sa gabing yun ay binulungan ako ni Shaitan o si Satanas. At kapag sobra na ang bulong sa akin, ay aking sinusunog ang isa sa aking mga daliri upang maalala ko ang apoy ng impyerno. At doon ay nasunog din ang aking pagnanasa. Tunay na ang iniisip kong pagsamantalahan ang babaeng yon ay mas masakit pa kaysa sa pagsunog ko sa aking kamay. Iniisip ko na mas masakit pa ang apoy ng impyerno kaysa sa apoy ng lighter na ito." At napahanga ang ama ng babaeng yon at kanyang pinabisita ang binata sa kanilang bahay. Hanggang sa nagdesisyon ang matanda na ipakasal sa kanya ang kanyang anak
nang hindi nalalaman ng binata na yun pala ang magandang babae na kanyang sinasabi. Siya ay nagtiis mula sa paggawa ng kasalanan, kaya siya ay binayayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang kanyang iwan ang masamang bagay para sa Allah, ay tunay na papalitan ito sa kanya ng Allah ng mas mainam. Naway biyayaan tayo ng Allah ng higit pa sa ganitong pagkatakot sa kanya, lalong-lalo na ang mga kabataang mga Muslim.